Ang ulan ay maihahalin tulad sa mga sikretong pilit nating itinatago. Dahil tulad ng ulan, sa tuwing papatak ito sa kalangitan ay talagang sunod-sunod at hindi na mapigilan. Ganoon din kapag ang sikreto ang siyang lumabas, kahit anong tago o kaila mo, sunod-sunod pa rin itong lalabas. Sa bawat saliw ng musika, talagang umiindayog din ang buong katawan ni Cora Clemente. Sinasabayan niya rin yon ng kaunting pitik at kasensualan. Kinakailangan niyang ipakita kung gaano siya kagaling sa pag-indak upang makaakit na naman siya ng customer. Ate Ra, pingi po ko ng pambaon na. Naubos na po kasi ang allowance ko dahil sa daming bayarin sa school. Kakamot-kamot sa ulong sambit ni Jaro. Ang pag-uusap nila ay nangyari kaninang umaga bago siya umalis patungong opisina. Ito ang pinakabata niyang kapatid, ngunit hindi niya talaga kadugo dahil ampon lang ito ng kanyang ama. Sa lansangan nakita ng ama ni Cora si Jaro, kasama rin sina Jara at Jari. Naawang ama niya kung kaya't pinatira na lang nito ng tuluyan sa bahay nila ang tatlong bata. Asus, Jaro, tigilan mo ako 9 ka pa lang at nasa grade 2. Ang sabihin mo, naubos ang binigay ko dahil sa kabibili mo ng kung ano-ano. Tapos ay nanlilibre ka pa. Kau talaga, hindi naman tayo mayaman. Kunway stress na sambit naman ni Cora. Ate naman, sabi kaya ni tatay na dapat tayong maging mapagbigay. Sige ka po, kapag naging madamot kay mamalasin ka. Pangangatwiran pa ng bata at pananakot na rin sa kanya. Tinawanan na lang yun ni Cora at bahagyang ginulo ang buhok ng kapatid. O na, sige na. Nanggigil trip ka pa riyan. Siya, alis na ako. Baka maubos pang pera ko, kahihingi nyo. Sabihan mo sina Jara at Jari na wag maglalakwat siya ha. Bantayan din ka mo si tatay. Kung hindi ay kukutusan ko talaga kayo. Matapos maghabilin at magbigay ng pera kay Jaro, tuluyan na ngang umalis si Cora. Sa ADC Shipping Line siya nagtatrabaho bilang encoder sa umaga, habang sa gabi ay, ayun nga, isang sexy star sa Chika Babes Bar. Mag-4 na taon na siya bilang sexy dancer doon, kaya naman marami-rami na rin talaga siyang regular customer. Madalas na mga bigatin, ngunit matatanda na. Yung tipong mahirap na patayuin ang dapat patayuin sa pagitan ng mga hita ng mga ito. Pero ayos lang din sa kanya. Malalaki rin kasi talagang magbigay ng tips ang kanilang customer. Cora, halika! Bilis! Puntahan mo yung nasa table 9. Gusto ka raw may table ni Don Berting. Dalian mo! Kilos na! At pagkatapos ay sunod mong table 16 ha? Hindi magkandamayaw na sambit ni Mama Josie, ang baklang manager sa bar at tagakausap sa mga magiging customer nila. Sige Mama Josie. Ani naman ni Cora. Nagpunta na nga si Cora sa una niyang customer para sa gabing yon at hindi niya maiwasan ang hindi ngumiwi. Mataba kasi ito at amoy may anghit pa. Halos masuka-suka siya nang tumabi rito. Ay, pastilan! Gaasim naman ng taong to. Mukha namang may masasabi sa buhay pero nakalimutan niya yatang pagtuunan ng pansin ng hygiene niya. Inis na saad ni Cora sa sarili niya. Nakailang mura pa nga siya sa isip niya. Pero wala siyang magawa dahil bayad na ang 1 oras niya para pasayahin ang customer na yon. Do you want some drinks? I ordered you one. What do you want? Maayos ang pagsasalita nito sa Ingles pero hindi na niya talaga carry ang malakas na putok nito. Walang sabi-sabi niyang iniwan ang lalaki at nagpunta kay Mama Josie. Mama Josie, ayoko na po. Hindi ko talaga kayang i-entertain ang lalaking yun. Grabing kasangsang ng amoy. Hindi matake ng ilong ko. Hindi ako mayaman pero hindi naman ako balahura sa katawan, no? Halos mangiyak-ngiyak pa si Cora habang sinasabi yon.
At kahit nakalayo na siya'y hindi pa rin mawala sa ilong niya ang kumapit na amoy roon. Hindi naman na siya pinilit pa ni Mama Josie at hinayaan na ibang tao na lang ang i-entertain niya. Yun nga lang, nagwala ang lalaking itatable niya sana. Nagbanta pa nga ito na ipasasara ang clubhouse. Arususme! Huwag naman sana niyang gawin yun. Mawawalan tayong lahat ng trabaho. Nag-aalalang sambit ni Mama Josie. Si Cora naman ay labis-labis na na-guilty. Kung pinagtiisan na lang siguro niya ang lalaking yon ay wala sanang problema. Ngunit parang nasa side niya ang swerte. Akalain mo bang nabalita sa dyaryo na namatay sa heart attack ang customer niya kinabukasan? Kaya hindi talaga maampat ang ngiti niya. Walang pakialam kahit na nasa trabaho siya. Aba, sino yung nagpapangiti sa'yo? May nanliligaw na ba? Usiserong saad ni Victor Bravo na bahagyang nagpagulat sa kanya. Bigla na lang kasing sumulpot sa kung saan ng lalaki. Ano ka ba? Papatayin mo bang future mo? Medyo pagalit pero may halong banat na tanong ni Cora na bahagyang nagpakilig sa kaibuturan niya. Hoy, Meka, nilalandi mo na naman ako. Tapos kapag nahulog ako, hindi mo naman sasaluhin. Cora, may dignidad naman kaya ako. Usal naman ng binata. Che, kainis ka. Nawala tuloy yung kilig ko. Pakunwari himutok ni Cora. Magtatatlong taon na ang pagkakaibigan na meron sina Cora at Victor. At una nga silang nagkakilala sa mismong building na kinaroroonan nila ngayon. Unang kita pa lang ni Cora kay Victor. Talagang nabighani na siya sa binata. Kaya naman, walang araw na hindi siya nagpaparamdam ng damdamin niya para dito. Kilig ka riyan. Iihi mo lang yan. Mawawala na yan. Makabalik na nga sa pwesto ko. Nakita ko ng kagandahan mo eh. Ganting banat din ng binata kay Cora. Hindi naman yun sineryoso ni Cora dahil ramdam niyang kaibigan lang talaga ang turing nito sa kanya. Medyo ouch lang pero ayos na rin dahil kahit papaano ay nakasasama niya pa rin ito. Nasisilayan ang matatamis ng ngiti at kung minsan ay nayayakap ng kay higpit. Pumatak ang oras ng tanghalian. Kung kaya't kani-kanyang pag-aayos ng mga mesa nila ang empleyado ng ADC Shipping Lines. Si Cora naman na masyadong nawiwili sa pag-i-encode sa computer niya na mukhang hindi na rin nakaramdam ng gutom kaya baliwala na sa kanya ang lunchtime niya sana. Halos mapatalon siya sa gulat nang may tumapik sa balikat niya. Pinukulan ng masamang tingin ni Cora si Victor na ngayon ay natatawa na sa naging reaksyon niya. Bakit ka naman nagugulat, be? Tanong ni Cora at pinanlisikan pa niya ng mga mata ang binata. Ay, gusto kong endearment mong yan, Cora. Masayang bulalas pa ni Victor. Inirapan tuloy siya ni Cora. Biro lang, no? Oh, anong ginagawa mo rito sa place ko? May kailangan ka ba? Tanong ni Cora sa kaibigan. Umupo ito sa tabi niya at isa-isang sinikop ang mga papeles sa kanyang mesa. Hoy, bakit mo naman inaayos sa mga yan? Hindi pa ako tapos. Usal ni Cora na may pagtataka pa. Malilipasan ka ng gutom, Cora. Alam kong mahalaga sa atin ng oras para makapagtrabaho tayo ng maayos. Pero kung pinapabayaan mo naman ang sarili mo, hindi mo magagawa yun kapag nagkasakit ka. Pamilya rin natin ang magugutom. Seryosong pangangaral ni Victor, dahilan na umawang ang mga labi ni Cora. Ikaw naman, ang seryoso mo masyado. Tinatapos ko lang mga to. Katwiran ni Cora sabay turo sa computer niya. Mahinang pinitik ng binata ang noo niya. Napanguso na lamang si Cora. Kahit magsipag ka pa ng magsipag dyan, pareho pa rin ang sweldo natin. Giit pa ni Victor, sa kanya hinawakan sa siko si Cora. Mabuti pang kumain na tayo sa cafeteria. Pag-aaya pa niya sa dalaga.
Nagpaubaya na lamang si Cora dahil ayaw niyang masermonan pa ng bebe niya. Ng matalik niyang kaibigan. Victor, ngayon ka palang ba magla-lunch? Tanong ni Alona kay Victor at umismid naman si Cora dahil si Alona ang karibal niya sa binata. Halatang may gusto rin kasi ito at hindi lingid sa kaalaman niya na palihim nitong nilalande ang lalaking gusto niya. Oo sabay kami ni Cora. Sagot ni Victor at sinulyapan pa niya ang katabi niyang dalaga. Lihim namang napangiti si Cora dahil hindi naman siya nakalilimutan nito. Ay, bakit ngayon ka lang kakain, Victor? Malanding tanong pa ni Alona na parang hindi niya napapansin si Cora. Iniintay ko kasi si Cora. Sagot naman ni Victor. Ano bang kailangan mo, Alona? Gutom na kami at huwag mo na kaming daldalin pa. Masungit na saad ni Cora at hinila na niya sa braso si Victor. Walang nagawa si Cora nang nakishare sa table nila si Alona. At ang mas masaklap pa ay katabi nito si Victor. Tahimik tuloy siyang kumakain at ang dalawa lang ito ang nag-uusap. Pero maya-maya ay nakarinig sila ng tunog ng telepono nito. Mukhang hindi pa rin pinapabayaan ng may kapal si Cora dahil nagpaalam na agad si Alona sa kanila. Tinatawag na ito sa kanilang opisina. Ibang posisyon naman kasi ang trabaho ng dalaga at inaamin ni Cora na mas mataas ang posisyon nito kesa sa kanila. Pero nagagawa pa rin niyang pagsupladahan kasi hindi naman niya ito boss. Kanina ka pa tahimik, Cora. Komento ni Victor at lumipat ng upuan kaya umayos mula sa pagkakaupo niya ang babae. Kasi po, busy kang makipaglandian sa babaeng yun. Masungit na sagot ni Cora at hindi na nga niya napigilan pa ang sarili niya na yon ang isinagot niya sa binata. Kumunot naman ang noo ni Victor at parang pinoproseso pa niya ang sinabi sa kanya ni Cora. At nang mapagtanto niya rin, ang naging sagot nito ay tumaas lang ang sulok ng mga labi niya. Grabe, nag-uusap lang ay busy na agad sa pakikipaglandian. Nagsiselos bang bebe ko? Banat na tanong ni Victor at pinisil pa niya ang baba ni Cora. Halos mabilao ka naman sa kinakain niya si Cora nang marinig ang pabirong itinawag sa kanya ng lalaki. Anong bebe mo? Mataray na tanong pa ni Cora at ayaw man niyang aminin ay talagang kinilig siya sa pagtawag nitong bebe ko. Corny mang pakinggan ay iba ang hatid nun kay Cora. Ang corny mo ha? Kunwaring nandidiring saad ni Cora ngunit iba naman ang nararamdaman niya. Nambabasag ka talaga ng trip kahit na kailan, Cora. O sige na, kumain ka lang. Sabi ni Victor at ibinigay niyang ulam niyang adobo sa plato nito. Hindi naman tumanggi si Cora at kinain na lamang yon. Pagkatapos nyon ay bumalik na rin sila sa trabaho nila. Sabay na tayong umuwi be. Sigaw ni Victor at nagmamadali pa niyang nilapitan ang dalaga bago pa man ito makaalis mula sa kinatatayuan nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Cora dahil ginaya na naman ito ang endearment niya sa lalaki. Kunwaring umikot ang mga mata ni Cora. Nakahitit ka na naman ba ng katol, Victor? Naaaliw na tanong ni Cora. Hindi Pagtanggi naman ni Victor na sinabayan pa ng pag-iling. Tara, nandun na ang motor ko. Pag-aaya pa ni Victor, sabay turo ng motor niya kung saan ito'y nakapark. May motor nga ang binata pero hindi pa ito fully paid dahil hinulog-hulugan niya lamang sa isang shop na pagmamayari ng kaibigan niya. Kung may sarili kasi siyang sasakyan ay makatitipid pa siya. Tipid din naman ang panggas niya at saka para maihatid niya si Cora. Si Cora na matalik niyang kaibigan, nagkakilala sila noong pareho na silang nagtatrabaho sa ADC Shipping Lines at gusto niyang babae pero natutorpe siyang umamin lalo na may isang lihim siya na hindi nito maaring malaman. Ihatid mo na naman ako, Victor?
Tanong ni Cora at sumunod din naman siya sa paglalakad nito. Para makatipid ka na rin. Sagot ng binata na madalas naman na ito ang linya niya. Kinuha ni Victor ang helmet na sinadya naman niyang dalhin. Napaatras naman si Cora nang lapitan niya ito para sana suotan ng helmet. Be, wala akong gagawin sa'yo. Nakangising sabi ni Victor. Huwag mo nga akong mabebe, Victor. Kanina ka pa nawiwili ka masyado. Sige ka, baka yun na rin ang itatawag ko sa'yo. Pagbabanta ni Cora kahit gusto naman niyang tawagin itong ganon. Sige ba? Bet ko yan, be. Ani Victor at kinindatan pa niya ang dalaga. Sira! Natatawang sigaw ni Cora sabay hampas sa balikat nito. Isinuot na rin ni Victor ang helmet nito at nauna na itong umangkas sa motor. Tara na po. Ani Victor. Naka-miniskirt si Cora kaya patagilid ang pag-angkas niya sa motor nito. Nang makaupo na rin siya at yumakap ang isa niyang braso sa bewang ni Victor, ay inilagay naman nito ang itim na jacket sa hita niya. Ay, salamat be! Pasasalamat ni Cora na ikinangisi ng binata. Akala mo ay magkasintahan silang dalawa kung nagtawagan silang be sa isa't isa. Kapit ka lang ng mahigpit, Cora. Paalala ni Victor at dinala pa niya ang isang kamay nito sa bewang niya. Humigpit ang yakap nito sa kanya at sa kanya pinaharurot ang motor niya. Salamat, Victor! Bulalas ni Cora, sabay bigay niya ng helmet at jacket sa binata matapos niyang makababa. Inabot naman yun ni Victor. Nakarating na kasi sila sa munting bahay ni Cora. You're always welcome, be. Sabi ni Victor at kinindatan pa niya si Cora. Hoy, huwag mo kong tatawagin ng ganyan kapag nasa labas tayo ng bahay namin. Baka marinig ka ng mga kapatid ko't isumbong tayo kay tatay. Sige ka, mapipilitan kang pakasalan ako. Pabirong sabi ni Cora. Napahalakhak naman si Victor. Ayos yan kasalan agad, be. Nagpipiro lang ako. Sige na, umuwi ka na. Paggabi na rin Baka gusto mong magkape muna sa loob? Pag-iimbita ni Cora. Tumingin naman sa bahay nila si Victor. Wala akong dala sa mga kapatid mo, Cora. Nakakahiya. Next time na lang siguro at sisingilin kita ron, Nakangiting sabi ni Victor. Muli siyang umangkas sa motor niya. O paano, be? Wala bang goodbye kiss dyan? Hirit pa niya. Goodbye kiss ka riyan. Sige na, umuwi ka na. Mag-iingat ka, okay? May trabaho pa tayo bukas. Paalala ni Cora. Ginawaran naman siya ng matamis ng ngiti ni Victor, saka ito tuluyang umalis. Hindi na mapigtas ang mga ngiti sa labi ni Cora habang malayo ang tingin niya, doon mismo sa papalayong si Victor. Saka siya napatingin sa bahay nila. Napanguso na lamang si Cora dahil hindi pa oras ng kanyang pahinga. Kailangan niyang makaalis agad dahil may trabaho pa siya. Huminga ng malalim si Cora at pumasok na sa bahay nila. Nadatnan naman niya ang tatlong kapatid na sina Jara, Jaro at Jari sa sala na nanonood ng TV. Nakauwi ka na pala, ate. Babalik ka pa sa trabaho mo, di ba? Tanong ni Jara, ang pinakamatandang inampon ng kanyang ama. 13 ng edad nito, samantalang si Jari ay nasa 10 na rin. Oo, tapos ka na bang nagsaing? Anong ulam natin? Tanong ni Cora. Tapos na po, ate. Tapos na rin po kaming kumain. Kumain ka na lang din po mamaya. Hindi pa ho nauubos ang itlog natin kaya yun ang ating ulam. Nilaga ko na lamang po. Sagot ni Jara. Tumango na lamang si Cora at nagtungo na siya sa kwarto niya. Mabilis din siyang nagbihis at tinungo ang silid ng kanilang ama. Itay, kumusta po ang pakiramdam niyo? Magalang na tanong ni Cora sa tatay niya na nakaupo sa wheelchair at nagbabasa lamang ito ng libro. Maayos naman ako, anak. Sagot ng kanyang tatay. May gamot pa kayo riyan, tay? Tanong pa ni Cora.
Paralisado na ang mga binti ng tatay niya dahil may sakit ito kaya siya na talaga ang kumakayod para lang mabuhay ang pamilya niya. Sinuri ni Cora ang drawer at nakita niyang iilan na lamang ang mga tableta nito. Mabuti na lamang ay may pera pa siyang naitatabi at mabibilhan pa niya ng gamot ang kanyang ama. Anak, hindi ko na siguro kailangan pa ng gamot. Maayos na ako. Sabi ni Mang Sibal na ama ni Cora. Hindi pwede, tay. Bibili lang po ako sa butika. Paalam pa ni Cora at nagmano na muna siya sa tatay niya saka siya lumabas ng bahay. Bago siya nagtungo sa bar na pinagtatrabahuan niya ay bumili na muna siya ng gamot na mayroong reseta ng doktor nito. At pagkatapos ay tuluyan na rin siyang nagtungo sa clubhouse at nagsimula na siya sa trabaho niya. Sa kabilang banda naman ay enjoy sa pagsasayaw si Victor o mas kilala siya kung tawaging Sisi. May mga katandaan na rin ang customer niya at wala naman siyang ibang ginawa kundi ang i-entertain ito sa pamamagitan ng pagsayaw niya. Noong una ay labag sa kalooban ni Victor ang trabahong ito, pero dahil sa hirap ng buhay na meron siya at ang kanyang pamilya, ay napilitan siyang mamasukan sa sikat na clubhouse. Isa siyang entertainer. Pwedeng kausapin lang siya o sasayawan niya ang mga ito. Hanggang doon lang naman ang trabaho niya at hindi pa siya nagbebenta ng kanyang laman. Baka kaluluwa ay pwede pa. Natapos din ang oras at dumiretso na si Victor sa kwartong pahingahan nila. Ang lahat ng tips na nakuha niya ay inilagay niya yon sa bag niya. Sinipat niya ang relong pambisig at malalim na nga ang gabi. Mabuti na lamang ay hindi na nagtatanong palagi ang mama niya na kung bakit late na siya kung umuwi. Sa katunayan ay pagkatapos niyang ihatid sa bahay nila si Cora kanina ay dumiretso na siya sa Chika Babes Bar. Sinukbit na lamang ni Victor ang backpack niya sa balikat niya at nagpasya na siyang umuwi. Nadaanan naman niya ang dance floor kung saan makikita niya ang magandang pagsasayaw ng isa nilang katrabaho na mananayaw rin. Isa naman itong babae na mas kilala rin kung tawagin na VB. Lingid sa kaalaman ni Victor ay initial name niya rin yon na ginamit ni Cora. Kaya rin hindi niya makilala ng maayos ang dalagang yon dahil sa suot nitong maskara at hindi rin sila magkapareho ng oras sa pagbibigay ng aliw sa mga customer sa Chika Babes Bar. Habang pinapanood niya ng mas matagal ang dalaga ay nakararamdam na siya ng kung ano sa dibdib niya. Minsan ay natitigilan talaga siya at parang ayaw niyang makita ng maraming kalalakihan ang pagsasayaw ni VB. Pero ano naman ang pakialam niya roon? Hindi naman niya kilala ito at isa pa, trabaho ito ng babae. Nagpasya na lamang si Victor na umuwi na sa kanila. Pagod na pagod si Cora nang makauwi na rin siya sa bahay nila. Tulog na ang mga kapatid niya at ang kanyang itay. Katabi nitong natutulog sina Jaro at Jari. Sa kanyang kwarto naman ay ang dalagitan niyang kapatid na si Jara. Nang hilamos lamang siya at nagpalit ng pambahay, saka siya tumabi ng higa sa kanyang kapatid. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Cora nang madatnan niya sa sala nila si Victor na kausap ang tatay niya. "Ayan na po si Ate Cora oh!" Sabi ni Jari nang makita niya ang ate niya. Mabuti na lang din ay nakapag-ayos na si Cora at papasok na rin sana siya sa trabaho niya. "Ang aga mo naman, Victor." Komento ni Cora na bitbit na niya ang bag niya. "Gusto kitang makasabay sa pagpasok sa kumpanya eh." Dahilan ni Victor. "Malayong bahay niyo mula rito ah. Gusto mo talaga na pahabain pa lalong biyahe mo, no?" Sabi pa ni Cora at nilapitan niyang tatay niya. Nagmano siya rito. "Papasok na po ako, tay. Nag-iwan na po ako ng pera para makabili kayo ng ulam mamaya." Paalam pa niya. "Sige anak, ingatan mong dalaga ko, Victor ah." Habili ni Mang Sibal kay Victor. "Siyempre naman ho tatay Sibal.
Bebe ko yan at hindi ko siya pababayaan. Nakalolokong usal ni Victor. Che, yan ka na naman sa pang-aasar mo, Victor. Tara na nga, umalis na tayo. Ani Cora at hinila na niya si Victor baka kasi malate pa sila. Kahit na palagi naman siyang sinusuotan ni Victor ng helmet sa tuwing ihahatid at susunduin, kung minsan sa kanila ay hindi pa rin talaga siya nasasanay. Ang lapit-lapit kasi na mukha nito sa kanya at bumibilis ang pintig ng puso niya. Nagiinit din ang magkabilang pisngi niya. Sa tuwing nakakaangkas siya sa motor nito, ay roon din niya nayayakap ng mahigpit ang binata. Ilang minuto rin ang nakalipas ay nakarating na sila sa ADC at saktong nandoon na naman si Alona. Hi Victor! Good morning! Malanding bati pa nito at sinadyang ipakita ang cleavage sa binata. Napairap si Cora at kaunti na lamang ay sasabunutan na niya ang babae pero mahaba pa rin naman ang pasensya niya. Good morning, Alona. Bati naman pabalik ni Victor sa babae. Umasim ang mukha ni Cora. Padabog niyang ibinigay ang helmet kay Victor at nag-walk out na lamang siya bigla. Teka lang, be. Hintayin mo naman ako. Sigaw ni Victor at nagpaalam siya kay Alona na namilog ang mga mata niya dahil iniwan lang siya ng lalaki roon. Pambihira! Sila na ba ng Cora na yun? Hysterical na sigaw ni Alona pero nagngingit-ngit pa rin siya sa galit dahil talagang balewala siya kay Victor. Ilang beses na pinindot ni Cora ang elevator at nang bumukas naman ito ay saka siya sumakay. Subalit bago pa ito magsara ay may kamay na ang humarang. Nagulat si Cora nang makita niyang si Victor ang pumigil sa elevator. Hoy! Tipungal ka! Gusto mo bang maputol yung kamay mo, ha? May bahid na inis na tanong ni Cora kay Victor. Kumindat lamang sa kanyang binata, saka siya tinabihan. Hindi ako pwedeng maputulan ng kamay, be. Hindi kita magagawang ihatid. Dahil hindi na rin ako makakapagmaneho ng motor ko. Pagdadahilan ni Victor. Umawang ang labi ni Cora at natatawang isinara yon ni Victor. Malakas na hampas ang ginawa niya sa binata dahilan na mapadaing ito. Ang bayolente mo naman, be. Komento pa niya. Mariin na pumikit si Cora. Ang aga-aga, ang landi mo na Victor. Pagkakamalan tayong magkasintahan yan ay. Ani Cora. Nagkibit balikat lamang si Victor. Hayaan mo na sila, be. Isipin nila ang gusto nilang isipin. Bahala sila. Sabi pa ni Victor. Tanging pag-iling na lamang ang ginawa ni Cora dahil hindi na rin siya tinigilan ng kaibigan na tawaging Be. Siya naman ang nagpauso kaya ayos lang. Pati kasi kaluluwa niya ay kinikilig. Nakarating din sila sa floor ng opisina nila. Bawat empleyado ng ADC ay may sarili silang table at salamin ang nakaharang sa pagitan ng bawat isa. Dito ka na. Ayan ang pwesto mo, Be. Ani Cora at pati siya ay parang pinanindigan na rin ang pagtawag niya rito ng ganoon. Sige, enjoy your work, ha? Nangaasar na saad ni Victor. Talagang mag-enjoy ako sa pag-encode sa computer ko. Sabi ni Cora. Sabay na tayong kumain mamaya, okay? Habilin ni Victor. Libre ang pagkain nilang lahat at saka merienda. Mayaman naman kasi ang boss nila. Bahala ka, sagot lamang ni Cora at nagsimula na siyang maglakad. Talagang bahala ako. Pahabol na wika pa ni Victor. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ni Cora ay inabala naman siya ni Alona. Dahil nasa trabaho sila ay tatawagin niya itong ma'am. May kailangan ka po ba, Ma'am Alona? Tanong ni Cora sa magalang na boses, subalit iba naman ang nasa loob niya. Naiinis pa rin siya sa presensya nito. Kayo na ba ni Victor, Miss Clemente? Mataray na tanong ng babae kay Cora. Gusto sanang sagutin ni Cora na, Oo, kami na. Kaya tsumupi-tsupi ka na dahil wala ka ng chance pa sa bebe ko, te.
Pero ayaw naman niyang magsinungaling at baka magalit sa kanya ang kaibigan niyang si Victor. Magkaibigan lamang po kami, ma'am. Bakit po ba? Balik na tanong ni Cora. Bakit tinatawag kanyang be kung hindi mo siya boyfriend? Nakataas ang kilay na tanong ni Alona. Humugot ng malalim na hininga si Cora. Ma'am Alona, alam ko pong mas mataas ang posisyon mo sa akin. Pero po nakakaabala na kayo sa trabaho ko. At kapag wala naman pong kwentang mga tanong mo, ay ikip mo na lang po yan sa sarili mo. Dahil wala po akong panahon para makipag-chit-chat sa'yo. At marami pa ho akong i-encode sa computer ko. Kaya utang na loob po, bumalik na rin po kayo sa trabaho niyo, ma'am. Kalmadong saad pa rin ni Cora. Nagngit-ngit agad sa galit at inis ang babae. Bumira na lamang ito upang makaalis na rin. Napangisi na lamang si Cora dahil nagawa pa rin niyang tarayan ito sa magandang paraan. Inggitera ka naman kasi, ma'am. Bakit mo pa tinatanong na gano'n ang tawag sa akin ng bebe ko? Bulong pa ni Cora at hindi na niya napigilan pa ang malakas niyang pagtawa. Miss Clemente, anyari sa'yo, girl? Nagtatakang tanong naman ng isa niyang katrabaho, si Miss Monica. Happy lang ako, Miss Monica. Sagot lamang ni Cora. Sa tanghalian nila ay hindi nga nabigo si Cora dahil nilapitan na siya ni Victor. Ay, salamat naman. At hindi mo nakalimutan ang oras ng pananghalian, Miss Clemente. Komento ng binata. Ayokong sermonan mo na naman ako dahil parang si tatay lang ang bunganga mo, Mr. Bravo. Naka-roll eyes na wika ni Cora. Nagulat naman siya nang hilain siya ni Victor sa labas ng kumpanya. Hindi ba kakain tayo? Tanong ni Cora na may pagkalito sa kanyang tinig. Oo. Maikling sagot ni Victor at isinuot na naman sa kanya ang helmet nito. Pero bakit tayo nasa labas? Tanong pa rin ni Cora at umangkas na sa motor nito ang lalaki at saka siya nito hinila upang makaangkas na rin. Sa labas tayo kumain, be. Alam kong maiinis ka lang kapag sasabay sa atin si Miss Alona. Gusto mo kasi yata na masolo palaging bebe mo. Nakangising sabi ni Victor. Kinurot ni Cora ang tagiliran nito at natatawa lamang sa ginawa niya dahil malaki ang kiliti nito roon. Dinala siya sa isang resto na pang-romantic lang ang peg. Alam ni Cora na expensive lahat ng mga pagkain na siniserve dahil na rin sa masasarap nilang ulam. Gustuhin man niyang tumanggi pero hindi niya magawa dahil sa laki ng ngiti ni Victor. Na parang achievement sa binata ang kumain sila sa fancy restaurant. Nag-order nga ito ng 3 putahe ng ulam at hindi na niya inalam pa yon dahil hindi rin naman siya pamilyar. Hindi ba kabawasan sa budget mong dalhin ako sa mamahalin na resto, Victor? Tanong ni Cora at kasalukuyan na silang kumakain. Ang ganda pa ng ambience at may tugtugan pa na talagang madadala ka. Hindi naman. Gusto lang kitang i-treat at maranasan natin parehong kumain sa ganitong restaurant, Cora. Minsan kasi kailangan din nating mag-enjoy at unahin ang sarili natin para maging masaya naman tayo, di ba? Mahabang saad ni Victor na ikinailing ni Cora. Sa puntong yan, hindi na ako sang-ayon pa sa'yo, be. Na-enjoy ko lang ang sarili ko kung nakikita kong masaya ang pamilya ko. Pahayag ni Cora. Grabe ka naman. Ikaw lang naman ang gusto kong pasayahin, Cora. Nadamay pang pamilya mo ay iba naman kasi sila. Nakasimangot na usal ng binata. Masaya na ako sa kung anong meron tayo, be. I mean, masaya naman ako kahit nasa cafeteria lang tayo kumakain. Libre pang lunch natin. San ka pa? Nakangiting wika ni Cora. Siyempre sa puso mo, be. San ka pa? Pilyong tanong ni Victor. Di sa puso mo rin, be. Balikat na banat ni Cora at sabay silang natawa sa sariling mga banat nila. Tunay na masaya sila sa samahan ng isa't isa. Parang hindi na nga sila magkaibigan kung mag-usap. San kayo nagpunta? Agad na bungad ni Alona sa dalawang magkaibigan.
Anak ng pating? Gulat na bulalas ni Cora at napatakip naman sa bibig niya si Victor. Tinapik niya ng marahan ang likod ng dalaga. Ma'am Alona, ikaw po pala. Kumain lang po kami ni Cora. Sagot ni Victor. Nakakrus ang mga braso ni Alona at mapanuri ang tingin nito sa kanila. Bakit galing kayo sa labas? Nanditong cafeteria? Supladang saad pa rin ni Alona. Umirap si Cora. Ma'am Alona, sa pagkakaalam ko po ay hindi ka ang boss namin. Kaya wala ka na pong pakialam pa kung saan kami kumain o kung bakit nasa labas kami. Pareho lang po tayong empleyado rito. At nasa patakaran pong bawal makisawsaw sa buhay ng coworker mo. Kaya pwede po ba? Huwag mo kaming taas-taasan ng kilay mo. Nagmumukha ka kasing matandang dalaga. Mataray na wika ni Cora sabay hila kay Victor. Natawa na lamang si Victor dahil talagang may pagkasungit din ang bebe niya. Inakbayan niya ito. Nanalo ng bebe ko. Komento ni Victor. Naubos ng pasensya ko sa babaeng yun. Naiiritang saad ni Cora. Hayaan mo na siya. Ingatan mong puso mo, Cora. Ani Victor. Maayos naman ang puso ko, no? Tumitibok pa rin naman siya. Ani Cora sabay haplos sa dibdib niya. Oo, tumitibok sa akin. Hayon na naman ang banat ni Victor. Ay nako, ewan ko sa'yo Victor. Naiiling na sabi na lang ni Cora. Dating gawi pa rin sila. Ihatid ni Victor si Cora sa tahanan nito at siya naman ay dediretso sa bar para magtrabaho sa gabi. Pero hindi niya alam na ganoon din naman ang ginagawa ni Cora. Natapos ang trabaho ng dalawa at hindi nila inaasahan na magkikita sila roon. Magkasabay na sinambit pa nila ang pangalan ng isa't isa. Be, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Victor. Puting t-shirt at jacket na lamang ang suot niya. Sa dalaga naman ay nakaitim na bestida ito. Maayos na maayos ang kasuotan. Ikaw? Ano rin ang ginagawa mo rito? Nauutal na tanong pa ni Cora. Namamawis ng malapot ang mga kamay niya dahil sa lakas ng kabog sa kanyang dibdib. Hindi ba hinatid na kita sa bahay niyo? Muling tanong ni Victor. Hindi ba umuwi ka na rin pagkatapos mo akong ihatid? Balik na tanong ni Cora. Napakamot na lamang sa batok niya si Victor. Sa puntong yon ay pareho na silang kinakabahan dahil baka isa rin sa kanila ang mabubuking ang mga sikreto na hindi dapat malaman ng isa't isa dahil alam nila na katapusan na rin ng pagkakaibigan nila at malabo na ring maging sila. Seryoso na ako, Cora. Anong ginagawa mo rito? Muling pagtatanong na Victor at umaasa siya na sana sasagot naman ito ng matino. Ikaw ba? Ano rin ang ginagawa mo rito? Sa halip ay nagtanong pa rin ang dalaga. Mariin na napapikit sa inis si Victor, sabay hatak ng kamay ni Cora. Ihatid na nga uli kita sa bahay niyo, Cora. Ang lalim na ng gabi, nasa labas ka pa rin, be. Ani Victor. Napanguso na lamang si Cora. Huwag mo kong ganyanan, Cora, ha? Hindi ako mabibili agad-agad ng pagkasimangot mo. Naku. Dagdag pang saad niya, sabay pitik ng mahina sa noo ng babae. Hindi agad sila umuwi dahil nang makakita sila ng street food, tinapik kasi ni Cora ang balikat ni Victor at sinabing huminto muna sila. Sandali lang tayo, Kailangan mo nang magpahinga. Paalala ni Victor. Day off naman natin bukas. Ayos lang magpuyat. Katwira ni Cora. Pabili po, Manong. Tumusok ng fishball si Cora at mainit-init pa ang sauce nito. Nakatitig lamang sa kanya si Victor na hindi pa rin nawawaglit sa isipan nito kung bakit nasa labas ng clubhouse na yon si Cora. Bagamat hindi na niya ito kinulit pa dahil alam niya na babalik din ang tanong ng dalaga kay Victor. Kumain ka be, mainit pa oh. Ani Cora.
nang isusubo na sana niya ang natirang fishball sa pangtusok niya nang hinawakan ng binata ang kamay niya at iniumang nito ang fishball sa bibig. Ay, tipungal! Masarap nga. Tumatangong saad ni Victor. Gusto mo pa? Nakangiting tanong ni Cora. Sige, damihan mong sauce. Sagot pa ni Victor. Nagsubuan na nga silang dalawa at wala silang kamalay-malay na may isang tao ang palihim at tahimik silang minaman-manan. Ang taong yon ay may ngisi na sa labi niya dahil sa wakas ay meron na siyang alas upang mapatalsik mula sa trabaho nito ang isa. At ang maiiwan ay gagamitin niya yon o sa tamang salita ay iba-blackmail niya ito. Tingnan mo nga naman ang tadhana, oh. Kakampi ko rin pala. At nasa akin pa rin ang huling halakhak. Natatawang saad pa ng dalaga at saka siya nagmaniobra ng sasakyan niya. Day off ni na Victor at Cora ngayong araw. Halos mag-umaga na noong makauwi sila pareho sa sarili nilang tahanan. Bagamat ng araw na yon ay pinatawag sila ng CEO ng ADC Shipping Lines. Nakaramdam sila ng kaba dahil hindi nila batid kung ano ang dahilan kung bakit sila pinatawag. Gayunpaman, kinausap sila ng mag-isa lang. Nanlamig ang mga kamay ni Cora dahil nalaman ng boss niya ang trabaho niya sa gabi. Naiintindihan ko kung kapos kayo sa pera, Miss Clemente. Pero ayokong madungisan ng kahit na anong maraming bagay o ng trabaho ninyo sa labas ng ADC. Malamig at seryosong saad ng CEO na si Conrad Anderson. Sir? Nauutal na sambit ni Cora at nanginginig na ang binti niya. Ayokong paalisin kayo sa trabaho ninyo, Miss Clemente. Hindi lang kayo regular dahil hindi pa kayo umabot ng 4 na taon sa trabaho nyo ayon sa patakaran ng kumpanya. Gayunpaman, handa akong tumulong. Gagawin ko kayong regular employee at kapalit na mag-resign kayo sa clubhouse na yon. Mahaba at seryoso pang sabi ng boss ni Cora. Anong pipiliin mo, Miss Clemente? Binibigyan ko na kayo ng isa pang pagkakataon kung pipiliin ninyong tama. Pinagsiklop ng lalaki ang 2 kamay niya sa ibabaw ng mesa. Pipiliin ko pong umalis sa bar na yon. Basta po, hayaan niyo akong manatili rito, sir. Pakikiusap na sabi ni Cora. Gawin mo yan, Miss Clemente. Huwag mong sayangin ang buhay. May iba pang paraan para maiahon mo sa kahirapan ng pamilya mo. Tandaan mo na hindi lang puro pait ang buhay na meron tayo. Dumarating din ang tamis nito. O sa tamang salita ay nagkakaroon din tayo ng magandang kinabukasan. Sabi pa nito at tumango na lamang si Cora. Pinunasan niyang mga luha niya, ngunit bago siya nagpaalam na lalabas, ay tinanong pa niya ito kung sino ang isa pang tinutukoy dahil batid niyang hindi lang siya ang nag-iisa na sinabihan yon. Base na rin sa mga katagang lumabas mula sa bibig nito. Si Mr. Victor Bravo. I heard na matalik mo rin siyang kaibigan? Sagot ng boss nila at natigilan si Cora sa kaalaman na yon. Nakatulalang lumabas sa opisina si Cora. Ngayon, alam na niya kung ano ang ginagawa ng binata sa lugar na yon dahil pareho rin pala ang trabaho nila. Pareho silang may lihim sa isa't isa. Pero nagtataka pa rin siya na kung paano nalaman ni Mr. Conrad ang trabaho nila o marahil may nagsumbong sa kanila. Cora. Tawag ni Victor sa dalaga nang makita niyang nakalabas na rin ito mula sa opisina ng may-ari ng ADC. Sa katunayan ay kanina pa niya hinihintay ito pagkatapos naman siyang kausapin. Victor? Sambit ni Cora sa pangalan niya. May kailangan ka ba sa akin? Nauutal na tanong ni Cora. Nahihiya siya sa totoo lang. Baka isipin na rin ng binata na isa na siyang maruming babae.
Kanina kinausap ni Alona si Victor at nalaman niyang ito pala ang nagsumbong sa boss nila tungkol sa trabaho nila ni Cora. Maski siya ay nagulat din sa nalamang yon. Kaya naman pala nasa lugar ding yon ang babae. Sinabi ni Alona na hindi siya nito isusumbong kung pipiliin niyang layuan si Cora. Pero hindi niya kayang gawin yon dahil may pagtingin na siya rito. O sa tamang salita ay minamahal na niya si Cora. Hindi baling matanggal siya mula sa trabaho niya, basta hindi siya lalayuan o mawala pa ang loob ng dalaga sa kanya. Nag-usap sila ng pribado at nagkakahiyaan pa sa isa't isa. Ilang minutong naghari sa pagitan nila ang katahimikan. Cora, magsalita ka naman dyan. Pagsisimula ni Victor. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Victor. Sagot ni Cora at napabuntong hininga na lamang siya. Aalis ka na rin ba sa club na yon? Tanong ni Victor. Ikaw ba, nabigyan ka rin ba ng pagkakataon ni Sir Conrad? Balik na tanong ni Cora na ikinatango ng binata. Cora, hindi kita huhusgahan dahil lang sa nalaman ko. Dahil maski ako, ganun din ang trabaho ko. Pero pasensya na, hindi ko sinasadyang ilihim yun sa'yo. Nahihiyang saad pa ni Victor. Ako rin naman, Victor. Nakagugulat pero alam kong pipiliin mo rin ang tama. Nakangiting sabi ni Cora. Be, may aaminin din ako sa'yo. Ani Victor. Ano naman yun? Tugon ni Cora. May nararamdaman na namang kilig si Cora pagkatapos ng kaba dahil sa revelasyon kanina. Natatakot akong malaman mo yun dahil baka pandirihan mo ko. Ayokong magbagong tingin mo sa akin kahit magkaibigan lamang tayo, Cora. Kalmadong saad ni Victor. Be, ganun din naman ako sa'yo. Nakangusong saad ni Cora. Ginanap naman ni Victor ang kamay niya. Bakit mo ako hinahawakan sa kamay? Tanong ni Cora. Tiningnan pa niya ang kamay nila at pinagsiklo pa nito ang mga daliri niya. Kakaibang kuryente ang nararamdaman niya mula sa kamay ng binata. Gusto kita, Cora. O baka higit pa rin ang nararamdaman ko sa'yo. Seryosong saad ni Victor. At ramdam ni Cora ang sinseridad sa tinig nito. Hindi naman magawang makapagsalita ni Cora dahil nagulat siya sa biglaan nitong pag-amin ng tunay na nararamdaman. Victor? Ano? Nauutal na sambit pa rin ni Cora. Hahayaan mo ba akong itama kong lahat, Cora? Tanong ng binata. Siyempre naman. Buhay mo yan at bakit mo ko tinatanong yan, Victor? Tanong pa ni Cora na may pagtataka. Dahil magiging parte ka ng buhay ko, Cora. Hahayaan mo ba akong ligawan ka? Tanong pa ni Victor. Mariin na naitikom na lamang ng dalaga ang kanyang bibig. Hindi mo ba ako gusto, Cora? Malibang nasa isip ko? Akala ko gusto mo rin ako dahil yun ang nararamdaman ko. Malungkot na wika ni Victor. Hindi naman sa ganun, Victor. Bigyan mo naman kasi ako ng break dahil ang tagal magproseso sa utak kong mga sinasabi mo. Katwiran ni Cora na ikinangiti ni Victor. Gusto siya ni Victor. Gusto siya ng lalaking mahal niya at isa lang ang ibig sabihin yon. May pag-asang magiging sila. Napatutop na lamang sa bibig niya si Cora. Mahal kita, Cora. Liligawan kita sa ayaw mo o sa gusto mo. Ani Victor at masuyong hinalikan niya ang sentido ng babae. Namimilit ka? Namimilog ang mga matang tanong ni Cora na tinanguan ni Victor. Simulan natin ng bagong buhay. At kalimutan ang nangyari sa clubhouse na yun, be. Hindi naman ako nagmamadali. Pero gusto talaga kitang ligawan. Sige ka, kung tatanggihan mo ako, baka maunahan ka ni Ma'am Alona.
Siya ang nagsuplong sa atin sa bus natin. At may gusto pala yun sa akin ang hindi ko namalayan. Pahayag pa ni Victor. Ang manhid mo pala? Maski ako, alam ko na may gusto siyang bruha na yun. Naiinis na bulalas ni Cora. Nagkibit balikat lamang si Victor. Dahil focus ako sa'yo, be. Wala akong pakialam sa ibang babae. Ikaw lang ang napapansin ko. At ikaw lang ang pinakamagandang babaeng nakilala ko na nagtatrabaho rito sa ADC Shipping Lines. Paliwanag ni Victor at muling natulala si Cora. Ay, natulala na naman ang bebe ko. Che, kanina ka pa ah. Kailangan kong makausap ang babaeng yun. Pakialamera talaga siya. Iritableng saad ni Cora. Hayaan mo na, Cora. Sinabihan na rin siya ni Sir Conrad. Sa oras na malaman ng lahat ang dati nating trabaho, ay siyang mananagot. Pwede siyang matanggal sa trabaho niya. Paliwanag ni Victor. Salamat naman kung ganun. Pero gusto ko talaga siyang balatan ng buhay eh. Sabi ng dalaga at napahalakhak na lamang si Victor. Hindi matapos-tapos ni Cora ang pag-iirap niya kay Alona matapos niyang makita ang dalaga kinabukasan. Nagngingit-ngit talaga siya sa ines dito kaya hindi niya talaga itinago rin ang pag-irap. Akala ko, Miss Alona, isa kang professional at may delikadesa. Ngunit yun pala, pakialamera sa buhay. Hindi ka po ba masaya sa buhay niyo? At hindi na nga napigilan ang sariling komprontahin ang dalaga. Isang buntong hininga na muna ang ginawa ni Alona bago siya tuluyang hinarap. Sorry, Cora. Hindi ko naman talaga intensyon na gawin yun. Pero kasi, mas pinangunahan ako ng damdamin ko. Mahal ko kasi talaga si Victor eh. Kaya sorry talaga. Naintindihan naman ni Cora ang sentimiento ni Alona. Kung siya rin naman siguro ang nasa posisyon ng babae ay baka nga ganoon din ang gawin niya. Hindi naman din kasi siya perpekto. Sige na, pinapatawad na kita. May mali rin naman kami ni Victor. Pumasok kami sa isang sitwasyon dahil na rin talaga kailangan namin yun. Lalo na ako dahil sa pamilya ko at sa tatay ko. Paliwanag ni Cora. Tila naman natuwa si Alona sa sinabi ni Cora at hindi nito napigilan na hawakan ang mga kamay niya. Talaga? Salamat ah. Ang bait mo talaga, Cora. Sa sobrang selos ko sa'yo nun, hindi ko tuloy nakita ang kabutihan ng puso mo. Si Cora na ang nagkusang yakapin si Alona. Simula rin sa araw na yon ay naging magkaibigan na rin talaga sila. Yung totoong pagkakaibigan na hindi na mahahaluan ng selos at inggit na rin. Beo, para sa'yo. Para naman kiligin ka sa buhay. Isang sobre ang siyang tumapat sa harap niya. Nang lingunin niya si Victor, ngiting-ngiti ito sa kanya. Hindi sila sabay na pumasok sa opisina kanina dahil kinailangan daw nitong ihatid ang kapatid sa unang araw nito sa trabaho bilang teacher sa mababang paaralan. Uy, ang sweet nyo naman. Sana all na lang talaga. Pangaasar naman ni Alona na bigla ring sumulpot sa kung saan. Yaan mo, Alona. Makahanap ka rin ng iyo. Hindi mo pa kasi nakikita kaya naman mag-steady ka lang muna riyan. Sambit naman ni Victor. Ano pa nga ba? Basta invited ako kapag kinasal kayo. Kung pwede rin ay isa ako sa entourage. Nakangiting suhestyon ni Alona. Baka naman, Alona. Hindi pa nga kami opisyal ni Victor. Kung saan sana nakararating yung imagination mo. Kasal agad? Kaloka ka talaga. Bulalas ni Cora. Ay, aba! Mas mabuti nang maaga. Kesa naman makalimutan niyo ako, no? Pangangatwiran naman ni Alona. Nagtawanan na lang silang tatlo. Pagkatapos ay nagsibalikan na rin sila sa kani-kaniyang trabaho dahil baka masisante pa silang tatlo. Makaraan ng 3 buwan, tuluyan na rin talagang sinagot ni Cora si Victor. Kaya rin 3 ang numerong pinili niya dahil para sa kanya, ang ibig sabihin yon ay I love you. Pero sa simpleng lugar niya ginawa ang pagsagot, sa isang burgeran kung saan napili nilang kumain noong araw na yon.
Sa katunayan ay bigla lang din talagang lumabas sa bibig ni Cora ang salitang oo. Kumusta ka naman, Cora? Umpisang tanong ni Victor sa kanya matapos kumagat sa burger. Ayos lang naman ako, be. Ikaw ba? Masaya ka ba? Balik niyang tanong kay Victor. Tapos ay kumain din sa hawak niyang burger. Oo naman, lalo na kasi kasama kita. Mahirap man ang buhay, pero sa tuwing kasama kita, nawawala na yung hirap. Para kang malambot na unan. Isang yakap lang ay giginhawa na agad ang buhay ko. Usal ng binata. Kahit na medyo hindi alam ni Cora kung bumabanat ba si Victor o seryoso talaga ito. Hindi pa rin niya maiwasan ang hindi kiligin. Pakiramdam niya ay nangangamatis na siya ngayon. Kainis ka? Huwag kang magpakilig, be. Baka hindi ko kayanin. Mas lalo na talaga akong mahulog sa'yo. Be, ano ka ba? Kahit ilang beses ka pang mahulog sa akin. Palagi lang akong nakahandang saluhin ka, no? Matamis mo na lang talaga na oo ang hinihintay ko. Ako na talagang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Wika pa ni Victor. Corny mo talaga, Victor. Hindi lang yon. Gasgas din ang minsan mga linyahan mo, ay? Bulalas naman ni Cora. Ay sus, mahal mo rin naman. Pabebe ka pa riyan. Ganting asar din ni Victor sa kanya. Tinitigan ni Cora ng maigi si Victor. Gwapo ito kahit na ang kutis ay kayumangge, ngunit hindi lang yon. Sobrang bait din talaga nito. Higit sa lahat ay sobrang mapagmahal sa pamilya. Kaya rin talaga hindi maiwasan ni Cora ang mas lalong mahumaling sa binata. Victor, salamat kasi marunong kang maghintay at hindi rin mapilit. Hindi mo rin hinahayaan na masaktan ang damdamin ko. Kaya alam ko kapag binigay ko sa'yo ang oo ko, ay hindi ka lang sa umpisa magaling. Kaya naman, sige Victor, sinasagot na kita. Ani Cora. Nanlaki ang mga mata bigla ni Victor matapos nitong lumingon sa kanya. Talaga? Seryoso ba? Hindi ka nagbibiro riyan, ha? Oo naman, seryoso ako, be. Mahal kaya kita, kaya hindi ko na rin talaga patatagalin pang panliligaw mo. Aba, masyado na rin kayang matagal ang love story natin. Baka maumay ng iba sa kakornihan natin. Natatawang saad pa ni Cora. Ipinaloob ni Victor sa mga bisig niya si Cora. Tuwang-tuwa talagang puso niya dahil sa wakas ay nakuha na niya ang hinihintay niya. Ang matamis na oo ni Cora. Mahal na mahal niya talagang tunay si Cora, kaya hindi niya rin hahayaan na mawala ang dalaga sa kanya. Be, galit ka pa ba? Sorry na talaga. Pagpapaamo ni Victor kay Cora. Lunchtime nila at magkasama silang kumakain ngayon. Yun nga lang, ang pagkain nito ay may halong inis. Nagkatampuhan kasi sila dahil na rin sa hindi niya naaalala na may lakad pala silang dalawa kagabi. Napagod kasi siya sa bago niyang part-time na pagde-deliver kaya nawala sa isip niya ang usapan nila ni Cora. Simple lang naman ang gusto ko, hindi pa maibigay. Bubulong-bulong na saad ni Cora na patuloy pa rin sa pagtutorture sa kinakain niya. Nainis pa siya dahil naaalala niya bigla ang pangaasar ni Jari sa kanya kagabi. Naabutan kasi siyang nakatunganga sa labas ng bahay nila dahil nga inaantay niya si Victor. Oh ate, nilala mo ka na riyan Mukhang hindi ka na sinipot ni Kuya Victor. Pinalitan ka na nun ate, lagot. Sigaw ni Jari. Hoy, imbierna ka Jari. Imbis na makatulong ka sa akin ay inaasan mo pa ako? Balak sanang sa bunutan ni Cora ang kapatid ay nakatakas naman sa pagkakahawak niya. Ito naman si ate, biro lang naman. Buti pa ate, matulog ka na. Baka maabutan ka pa rin ni tatay. Magtaka pa siya kung bakit nakatunganga ka riyan. Suwestiyon pa ni Jari. Inirapan na lang niya ang kapatid. Tatawa-tawa naman itong pumasok sa loob ng bahay nila. Be, patawarin mo na ako. Sorry talaga.
Promise, babawi na lang ako ngayon pagkatapos ng trabaho natin. Patuloy pa ring paghingi ng dispensa ni Victor. Umirap si Cora. Paano mo naman magagawa yun, Aber? Baka nakalimutan mo. May part-time ka pa sa coffee shop, 'di ba? Tsaka, pangalawang beses mo na kaya sinabi yung pagbawi. Pero alam ko namang hindi mo magagawa. Hindi mo naman kasi naiintindihan, be. Alam mo naman kung bakit kinakailangan ko ng trabaho. Bukod dito sa ADC, 'di ba? Tila maiiyak na usal ng binata. Naaksidente kasing ama nito sa motor at malala ang nangyari. Nakomatose ito at may tsansang hindi na nga magising pa. Pero umaasa si Cora na hindi mangyari yon. Alam niya kasing mawawasak ng sobra si Victor. Ngayon pa nga lang na nasa comatose pa lang ang ama ni Victor ay parang nafo-falling apart na silang dalawa. Paano pa kaya kung mawala ang ama nito? Humugot ng isang malalim na hininga si Cora. Naisip niya na parang naging immature siya bigla. Mas inuna niyang damdamin kaysa sa isipin ang pinaka-importante at yon ay ang intindihin ang sitwasyon ni Victor. Hindi naman tayo maghihiwalay, Victor, 'di ba? Yon ang naitanong niya dahil natatakot din talaga siya sa pwedeng mangyari sa relasyon nila. Kahit naman mahal na mahal nila ang isa't isa, may mga bagay o pangyayari pa rin talaga kung minsan sa buhay ng isang tao na nagiging dahilan para pakawala ng isang bagay para naman sa kapakanan ng isa pa. Ha? Bakit mo naman naisip yon, be? Tumayo si Victor sa kinauupuan at agad na lumipat sa tabi niya. Cora, hindi tayo maghihiwalay, okay? Sadyang kailangan ko lang na unahin ang importante sa ngayon. Importante ka rin naman, be. Pero sana maintindihan mo rin na ako na lang din kasi talaga ang maasahan ng mga magulang ko. 'Di ba? Tumangu-tango si Cora at pinisil ang mga kamay ni Victor. Sorry, be kung mas inuna kong inis ko kanina. Alam kong medyo naging immature ako sa parte na yon. Okay lang, be. Basta hindi tayo maghihiwalay. Okay? Mahal na mahal kita, Cora. Tandaan mo yan, ha. At kapag sa tingin mo na nawawala ng pagmamahal ko, tingnan mo lang ang kwintas na binigay ko. Hanggat ikaw pa rin ang nagsusuot niyan, ibig sabihin ay hindi pa rin kumukupas ang pagmamahal ko para sa'yo. Nakangiting sambit ni Victor. Hinalikan ni Victor ang sentido niya at mahigpit siyang niyakap. Si Cora naman ay hinawakan ng kwintas niya na ang pendant ay puso at may nakaukit na initial na mga pangalan nila ni Victor. Hindi alam ni Cora kung paano tatanggapin ang balitang binawian na ng buhay ang ama niya. Hindi matanggap ng puso niya. Gusto niya rin sanang magwala ngunit dapat din talaga ay matagal na niyang natanggap ang kapalaran ng ama. Ate, ngayong wala na si tatay, ibibigay niyo na po ba kami sa ampunan? Natigilan si Cora dahil sa tanong na yon ni Jara. Hindi niya inaasahan na yon ang lalabas sa bibig ng kapatid. Nag-aalmusal sila ngayon. 3 araw na rin makalipas ang libing ng ama nila. Kaalis lang ni Victor dahil natulog ang binata sa kanila. Binantayan kasi silang magkakapatid. Pangako ate, hindi naman kami magiging pasaway sa'yo. Tutulong din kami na magtrabaho para mas mapagaan ang buhay. Sambit naman ni Jari. Si Jaro naman ay tahimik lang. Sa kanila kasing 4, isa rin si Jaro sa mas naapektuhan ng sobra. Dahil sobrang lapit din talaga ng bata sa ama ni Cora. Madalas kasi na ang bata ang mas nakakakwentuhan ng matanda. Ano ba kayo? Hindi nyo dapat iniisip yan. Dahil hindi ko gagawin yon. At isa pa, alam kong magagalit si tatay kung gagawin ko yon. Importante kayo kay tatay kaya importante rin kayo sa akin. Isa pa, mga kapatid ko kayo. Bakit ko naman kayo ipapamigay Tanong ni Cora sa mga bata. Ipinaintindi niya talaga na kailanman ay hindi siya gagawa ng hakbang na mawala sa kanyang mga kapatid niya. Malaking naging pasasalamat ni Jara at Jari sa kanya.
Niyakap siya ng dalawa. Si Jaro naman ay isinama na rin nila kahit na tahimik pa rin ito. At tunay ngang maiksi ang buhay dahil makalipas naman ang 4 na araw ay nawala rin ang ama ni Victor. Hindi katulad ni Cora, mas nawasak ng sobra si Victor. Naging awol ito sa lahat ng trabaho nito. Tapos ay hindi talaga ito kumausap ng kahit na sino. Kahit si Cora ay hindi niya pinapansin. Sa tuwing bibisita si Cora sa bahay nila Victor, nagmumukha lang itong parang manikin. Ate Cora, sorry po ah. Naabala ka pa namin. Si kuya kasi nagwawala na naman. Alam naman namin na tangi ikaw lang makakapagpakalma sa kanya. Paghingi ng pasensya ni Tori sa kanya, ang nakababatang kapatid ni Victor. Okay lang, Tori. Hindi naman abala si Victor. Masyado kong mahal ang kuya mo para mapagod sa kanya. Nakangiting sabi ni Cora. Kainis naman ate. Bumanat ka pa puriyan. Kaya palagi na lang akong napapasaan na lahat eh. Mahinang tinapik ni Cora sa balikat si Tori. Ikaw talaga. Siya, pupuntahan ko na muna ulit ang kuya mo. Titingnan ko kung gising na siya. Tumango naman ang kapatid ni Victor, kaya naman pumanhik na ulit siya patungo sa kwarto nito. Katahimikan man ang bumabalot sa pagitan ni na Victor at Cora. Hindi naman maikakaila ang nararamdaman nilang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Nasa isang parke sila ngayon at medyo gabi na. Nakahilig si Cora sa may dibdib ng ninyo niya habang si Victor naman ay nakakapit sa balikat ni Cora. Nakatitig silang dalawa sa bilog na buwan at kay liwanag pa. Medyo kaunti na lang din ang tao sa parke kaya hindi na talaga ganoon kaingay ang paligid. Be, salamat ah. Panimula ni Victor at pagbasag na rin sa katahimikan nila. Tumingin si Cora kay Victor bago muling bumalik sa pagtitig sa buwan. Para saan naman, be? Kasi hindi mo ako iniwan. Hindi ka napagod na intindihin ako nitong nagdaang mga buwan. At hinayaan mo lang din talaga na magmukmuk ako sa pagkawala ni Papa. Kahit na nagluluksa ka rin naman sa pagkawala ng tatay mo. Naintindihan naman kita, Victor. Naisip ko kasi, kung hindi ako magko-compromise, paano pa natin mapagtitibay ang relasyon natin, diba? At kaya nga rin tayo pumasok sa relasyong to dahil sa pagmamahal na meron tayo para sa isa't isa. Alam ko na kaya rin siguro binibigay sa atin yon, para malaman kung hanggang saan tayo tatagal na dalawa. Inilapat ni Victor ang kanyang labi sa sentido ni Cora at matagal niyang hinilikan sa parting yon ang babaeng minamahal. Napakaswerte niya lang dahil may isang Cora sa buhay niya. Isang Cora na mahal siya at hindi mabilis mapagod kahit na aware siyang nakapapagod din talagang umintindi. Swerte ko talaga sa'yo, be. Kaya naman hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang pinili ng puso ko. Sa tuwing kasama kita, Cora, palagi na lang talagang nawawala ang pagod na nararamdaman ko. Pating galit at inis ko sa mundo. Swerte rin naman ako sa'yo, be. Mahal na mahal kita. Sobra pa sa sobra, Victor. Kaya sana'y laging maging sapat ang pagmamahal ko para sa'yo. Palaging sapat, be. Palaging sapat yun. Saka ikaw nang binibigay sa akin eh. Tatanggihan ko pa ba ang binibigay para sa akin? Bumangon mula sa pagkakahilig si Cora at nakipagtitigan muna kay Victor. Bago unti-unti ay naglapatan na nga ang mga labi nila. Hindi yon ang una nilang halik, pero kakaiba ang halikan na yon sa mga dati nilang halikan. Mas ramdam na ramdam ang pagmamahal na meron sila para sa isa't isa. Kumbaga, para bang dinadama nila ang bawat paglalapat ng kanilang mga labi, pati na rin ang bawat pintig ng kanilang mga puso. Talaga ba, kuya? Mag-outing tayo? Hindi makapaniwalang saad ni Jaro. Mababatid sa mukha nitong excitement.
Umuokay na rin kahit papaano si Jaro. Paminsan-minsan ay umiiyak pa rin ito, lalo na sa gabi ngunit hindi na ganoon kasobra. Oo, Jaro. Naisip kasi namin ni Ate Cora nyo na kailangan natin na magpakasaya naman. Masyado kasing naging mabigat ang buhay para sa ating lahat nitong nagdaang mga buwan. Hindi naman siguro masama kung magsasaya tayo, di ba? Tiyak, mas matutuwa pa yun sina Tatay Sibal at Papa Felix. Oo nga po, Kuya. Ay sige po, mag-iimpake po muna ako ng mga susuotin ko. At tuluyan ngang nawala sa paningin ni Cora at Victor ang tatlong bata. Pati kasi sina Jara at Jari ay excited na sumunod kay Jaro. Sure ka ba rito, Victor? Baka mamaya wala ka palang budget. Ayaw mo naman kasi akong pag-ambagin eh. Hindi naman mapakali si Cora. Nung isang araw pa kasi nila napag-usapan ang tuloy sa pag-outing ng dalawang pamilya ngunit ito namang si Victor ay hindi siya hinayaan na makapag-ambag. Ito na raw ang bahala sa lahat. Hindi na be. May ipon pa naman ako. At isa pa, nakabalik na rin naman ako sa trabaho ko sa ACD. Kaya huwag ka nang mag-alala pa riyan. Kaya ko to. Itabi mo na lang ang pera mo sa mga pangangailangan yung magkakapatid. Ay nako. O siya, kung anong gusto mo, ayun ang masusunod. Basta kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mahiyang magsabi. Kukutusan talaga kita, be. Kapag nalaman kong nagigipit ka pala tapos hindi mo sinasabi sa akin. May halong pagbabanta at pagsang-ayon ni Cora. Hindi naman na sumagot pa si Victor, bagkus ay hinalikan na lang ang noon niya ng binata. Hindi mapagsidlan ang kasiyahan ng lahat matapos makarating sa kilalang beach resort. Nag-arkila si Victor ng van na magkakasya silang lahat para makarating sa resort na yon. Lingid sa kaalaman ni Cora, may pinaplano si Victor at malalaman lang yun ni Cora kapag naging pulido na ang plano nilang lahat na kasabwat ni Victor. Sa panibagong umaga na pagising nilang lahat, nagkanya-kanya muna sa paglilibot sa resort ang lahat. Ngunit nang magtanghalian na, doon na nga tuluyang isinagawa ang plano. Sina Jara at Tori ang nakatokang aliwin na muna si Cora. Ate, sige na, pumayag ka na. Gusto ko talagang mag-skydiving eh. Pamimilit ni Jara kay Cora. Aba, gusto mo talagang magdisgrasya? Mag-banana boat na lang tayo. Mukhang mas safe pa yun kaysa sa skydiving na gusto mo. At tuluyan na ngang hinila ni Cora, si Jara at Tori patungo sa banana boat. Nagkasanyasa naman ang dalawa. Ngiti yon dahil tila pakiramdam nila ay nagtagumpay sila sa pangungulit kay Cora at mabaling sa iba ang isipan nito. O ano, nag-enjoy ba kayo sa ginawa natin? Tanong ni Cora sa kanila matapos ang maikling hiking. Matapos kasi sila mag-banana boat, nakakita ng trail si Cora at yun nga ang ginawa nila, nag-mini hiking sila. Napasimangot naman sina Jara at Tori dahil hindi naman pagod ang nasa isip nila nang pumayag sila sa tokang ibinigay sa kanila ni Victor. Naisip tuloy ni Tori na babatukan niya mamaya ang kapatid. Ate, nauuhaw na ako. Hindi tayo nakapagdala ng tubig eh. Ani Jara na may halong naiinis. Hindi para sa Ate Cora niya kundi para sa sarili. Hindi kasi siya naging alisto. Ngayon tuloy ay uhaw na siya. Napakamot sa kanyang ulo si Cora. Nakalimutan niya kasi ang uhaw dahil sa magandang view ng ulap pati na rin ang buong kapaligiran. Ay sorry, mabuti pa siguro ay bumalik na tayo. Baka maligaw pa tayo rito. At nagsimula na nga silang lumakad pabalik sa sinundan nilang trail kanina. Hindi naman sila naligaw dahil talaga ring kinabisado ni Tori ang daan. Natakot kasi siyang imbes na ang mangyari mamaya ay sorpresa ng kuya niya, paghahanap sa kanilang tatlo ang magawa. Bahagyang pinauna ni Tori si Cora para bulungan si Jara. Nag-text na si kuya. Tamang-tama din dahil hinahanap na niya tayo. Hindi nga lang ako makapag-reply. Nawalan ako ng load eh. Nabatukan tuloy siya ng di oras ni Jara. Kaloka ka? Ako na lang mag-reply. Sige na,
Tabihan mo na si ate at baka makahalata siya. At yun na nga ang ginawa ni Tori. Agad siyang tumabi sa paglalakad kay Cora at kinausap ito habang si Jara naman ay nagbigay ng mensahe kay Victor. Nang ma-send na yon ay dali-dali rin siyang tumabi sa dalawa. Nang malapit na sila sa inihandang sorpresa nila Victor, agad na nilagyan ni Tori ng piring ang mga mata ni Cora gamit ang panyong kanina pa niya gustong gamitin dahil sa pagpapawis niya. Uy! Bakit niyo naman ako piniringan? Anong pakulo to? Jara? Tori? Kayo Kalma ka lang po ate. Wala naman kaming gagawin na hindi mo magugustuhan. Sambit naman ni Jara. Nakaramdam man ng kaba si Cora pero nagpaubaya pa rin siya sa pagkalakad sa kanya ng dalawang dalagita. Hindi niya alam kung ano ang balak ng mga ito pero ang hiling niya lang ay sana matino ang gawin ng mga ito. Hindi talaga siya mangingiming kutusan ng dalawa. Oras na kabalbalan lang pala ang maaabutan niya. Ayan na ate, konti na lang. Malapit ka na sa kinaroroonan ng magpapasaya sa'yo habang buhay. Hindi magkamayaw sa kilig na saad ni Jara habang patuloy siyang inaalalayan sa paglalakad. Matapos nyon ay pinahinto siya at nagbilang ng sabay ang dalawa bago tuluyang inalis ang piring sa kanyang mga mata. Nung una ay medyo madilim ang paningin niya kaya medyo pinikit-pikit niya ang mga mata. Hanggang sa bumungad sa kanya ang hindi niya inaasahang sorpresa. Napaawang ang labi niya sa gulat. Sobrang lakas din ng kabog ng dibdib niya. Tapos ay nakaluhod pa sa harap niya ang lalaking pinakamamahal niya. Hawak-hawak naman ng dalawa niyang kapatid ang pinagawa ni Victor na tarpaulin na may nakalagay na, "Can you be my Mrs. Bravo?" Cora, alam ko na hindi mag-aarbo tong proposal ko. Pero kahit pa ganun, gusto ko lang sabihin sa'yo na bukal ito sa puso. Kahit pa kalkalin mo ngayon ang puso ko, malalaman mo na ikaw lang talagang sinisigaw nito. Maluhaluhang pahayag ni Victor. Unti-unti ay nagsipatakan ang mga luha ni Cora. Hindi kasi siya makapaniwala na ngayon magpupropose si Victor. Ni hindi nga ito nagpapahiwatig tungkol sa kasal. Naiintindihan din naman niya kung hindi yon banggitin ni Victor dahil nga nagluluksa pa ito pati na rin siya. Totoo ba to, Gusto mo akong pakasalan? Hindi nakapaniwalang tanong ni Cora. Abay, syempre naman. Natatanging ikaw lang babaeng nakikita ko na naglalakad sa altar patungo sa akin. Kaya naman, Cora, isa lang ang gusto kong itanong sa'yo. Handa ka na bang palitan kong apelido mo ng apelido ko? Agad namang nagtatango si Cora. Oo, Sure na sure. Mahal kita, Victor. Tumayo si Victor, tapos ay hindi na niya alam kung ipapasok na muna ba niya ang singsing sa daliri ni Cora o yayakapin na muna ang ngayong magiging asawa na niya. Sa huli ay inilagay na nga muna niya ang singsing bago mahigpit na niyakap ang dalaga. Mahal na mahal din kita, Cora. Sobra pa sa sobra. Kung alam mo lang talaga. Congratulations, mga anak! Bati ni Ginang Ditas at pareho silang niyakap. Ang saya-saya ng puso ko ngayon. Sigurado ako, masaya rin ang mga ama niyo kung nasan man sila ngayon para sa inyong dalawa. Dugtong pa ng Ginang. Nagpasalamat naman ang dalawa. Pati ang mga kapatid nila ay binati sila. Tuwang-tuwa rin talaga ang mga ito dahil sa wakas ay magpapakasal ng dalawa. Hindi ko alam na magpo-propose ka. Hindi pa rin makapaniwalang saad ni Cora habang nakayakap kay Victor. Nasa may dalampasigan sila ngayon. Bilog na bilog ang buwan, kaya naman ang liwanag din talaga ng paligid. Nakahiga sila sa dala nilang parang kumot dahil naisipan nilang mag-sightseeing muna sa magandang mga bituin sa langit, pati na rin sa magandang buwan. Paano na magiging sorpresa yon, kung sinabi ko sa'yo?
Napatingin muli si Cora sa singsing. Simple lang yon. Wala ring kumikinang. Pero ang importante sa kanya ay galing sa puso ang pagbibigay niyon. Kung buhay pa siguro si tatay, matutuwa siyang ikakasal na ako. Baka nga ngayon pa lang ay nagre-renta na yon ng barong na susuotin niya. Sigurado ako, ganun din si Papa. O baka nga kung nasaan man silang dalawa ngayon, ayun na ang ginagawa nila. Habang pinapanood tayo ay namimili na rin sila ng susuotin nilang barong. Tumatawang saad ni Victor, kaya naman pati si Cora ay natawa na rin. Huwag na tayong maging malungkot, be. Sigurado ko, hindi matutuwa sila Papa kung makikita tayong hindi natutuwa ngayon. At ang itay mo, isa lang ang paniguradong hiling niya. Ang magkaroon ka ng katuwang sa buhay. Katuwang na hindi ka sasaktan, pagbubuhatan ng kamay, at higit sa lahat ay hindi ka lulukohin. Nakangiting sabi pa ni Victor. Cora, be, wala akong ipapangako sa'yo na kahit ano. Basta ang alam ko lang, hanggat ginugusto mong mahalin kita, ibibigay ko sa'yo ang nararapat na pagmamahal na kailangan mo. Hindi mo mararamdaman na kulang ka. Dahil sa akin pa lang, buong buo ka na. Mahal kita, Cora. Sobrang mahal talaga kita. Salamat, Victor. Salamat sa totoong pagmamahal. Salamat dahil alam kong magiging mabuting buhay ko kapag ikaw ang magiging kapiling ko hanggang sa tumanda tayo. Mahal din kita, Victor. Umiiyak na saad ni Cora. Matapos ang makabagbag damdamin nilang pag-uusap ay naglapat na ang mga labi nila. Tanda na siniil nila ng halik ang kanilang sumpaang pag-iibigan hanggang kamatayan. Hindi na talaga ako makapaghintay para sa next year. Kung pwede ko lang hilahin ng araw ay ginawa ko. Basta, bukod sa pagiging bridesmaid, huwag niyo rin tanggihan ng regalo ko na pag-ambag sa kasal niyo. Sobra pa sa sobra na excited na saad ni Alona. Sino nga bang mag-aakala na ang taong sumuplong sa sekreto nila Victor ay ang taong masayang-masaya ngayon sa pag-iibigan nilang dalawa? Iba nga talagang nagagawa rin ng pag-ibig at pagpapatawad na rin. Ngayon kasi ay may kasintahan na rin si Alona kaya in love din talaga ito. O na, sige na. Alam ko namang hindi ka talaga magpapapigil. Basta, huwag kang umangal sa simpleng kasal namin Babatukan na talaga kita, Alona. Sabi ko nga, mananahimik na lang ako. Hihintay ng araw ng kasalan. Bye-bye muna. See you later, Franny. Iniwan na nga si Cora ni Alona matapos nitong sabihin yon. Napailing-iling na lang si Cora sa kakulitan ni Alona. Kontentong-kontento na talaga sa buhay si Cora. Ganoon din naman si Victor. Kung noon, panay lang silang dalawa na parinig sa mga nararamdaman. Ngayon ay wala nang humpay ang pagmamahalan nila. Natakot man silang pareho na sabihin ang damdamin para sa isa't isa dahil sa sikretong kinailangan nilang itago. Na hindi naman nagtagal ay nabunyag dahil na rin kay Alona na noon ay may gusto kay Victor. Ngayon ay wala nang takot ang puso nila. Malayang-malaya na talaga sina Victor at Cora para panghabang buhay nilang pag-iibigan. Ikinagagalak kong sabihin na kayo'y ganap ng mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa, mister. Matapos sabihin yon ng pare, tuluyan na ngang tinanggal ni Victor ang sagabal na belo sa mukha ng asawa. At naghalikan na sila sa harap ng mga taong importante sa kanilang mga buhay. Kung nasan man ang kanilang mga ama, iniisip na lang nilang nakangiti ang mga ito at masaya para sa kanila. Araw-araw talaga'y pagandang misis ko. Halika nga rito, palambing nga be. Malambing na saad ni Victor sabay halik sa pisngi ni Cora. Tila naman nakikiliti na ewan si Cora at pabebeng nagsalita. Victor naman aga-aga nilalandi mo naman ako. Ay sus, ang misis ko, hindi pa nasanay. 13 years na tayong kasal. Hindi ka pa rin ba sanay, be? Siyempre, sanay na.
Pabebe lang talagang misis mo. I love you, mister, at Ben ang buhay ko. Mahal din kita, misis ko. At syempre, habang buhay kong bebe. Sabay hagalpak ng tawa ni Victor. Kaya naman pinagkukurot siya ni Cora at naging parang aso't pusa nga sila dahil sa paglalambingan nilang dalawa. Ang dalawang anak naman nilang, sina Janine at Gabriel, ay napapailing-iling na lang dahil sa kaswitan nilang dalawa. Sanay na rin naman kasi talaga ang dalawa. Kahit na medyo nakikringe silang dalawa, ay hindi naman nila pinipigilan ang mga ito. Dahil alam nilang yon ang way ng pagmamahalan ng mga ito. Pagmamahalan na alam nilang tatagal hanggang sa kamatayan.